Yan, syempre may iba-ibang klaseng pansit din po yan. Kapag uwi po ang Pilipinas, ito po yung namimiss ko, yung mga naka-portion po na pampakbet, pang chop suey. Yan. Yung mga nakapwesto naman po dito, every Monday, may bayad po yung ticket po nila. So may bayad sa Malaysia, pero papanatiliin po nila yung lugar nila, kailangan malinis. At syempre po yung mga local harvest po dito sa atin, yung mga pampilit po ng mga produkto. Ayan. Isa po na may nagbabagsak po dito sa amin sa Bulacan. Galing po sa ibang probinsya tulad ng Pampanga. Meron sa lugar po namin galing sa Del Monte. Iba, sarili po nilang ani binibenta po talaga nito. Para mas maganda kita, di ba? Kailangan talagang konting diskarte. Hindi po tayo makakapunta ngayon sa mga karniyan, masyado pong siksikan. Pero napakaganda po ng presyo ng mga karniyan. Ngayon po nga pala mag-alas 8 ng umaga. Fresh pa ang mga karniyan. At syempre, yung mga portion po na mga kakanin. Ito po yung pinaka-nakakatakam kapag bibisita po dito sa Pilipinas. Napakasarap po talaga. Mga lutong bahay na gawa ng Pinoy. Boss, kayo nagluluto niyan? Kayo nagluluto? Oh. Taga saan po kayo? Pampanga po. Galing pa po silang Pampanga. Wala po. Nakakatawa po. Marami po talaga masarap na pagkain sa Pampanga. Kung i-consider nga po yun na culinary capital ng Pilipinas. Siyempre, kilala sila sa sisig, yung kalumpit Bulacan, kilala po sila sa longganisa. Ito naman po sa amin sa Bulacan, siyempre kilala sa mga chicharon at ibang mga pasalubong. Kaya, sa every Monday, hindi lang naman po yung pagtitinda po ang makikita nyo po dito sa palengke. Meron din po mga ibang services, yan, panghasa. I-roll mo siya, ma'am, paulit-ulit, kagaya po nung ginagawa ko po dito. Madali lang, ma'am. Di ba, parang nasa mall na rin po tayo. Kabila ang side lang, ma'am, talagang yung panghasa po. So, yun yung solito talaga sa ating ginagamit na panghasa po. Di ba, yung mga katulad po nito. At ito rin po yung mga nakakamiss na pag-uwi po tayo, mga per portion po sa maliliit na pakete. Tipid pack po ang tawag po dyan. Napakaganda po, di ba? Parte na rin po siguro ng kultura po natin na hindi na mababago po dito sa Pilipinas. Sa amin po sa Bulacan talagang yung nakikita po talaga yung tamang pagtitipid. Siyempre yung plastic po mga nakalagay sa maliit, itapon po natin sa tamang lalagyan para naman makatulong tayo kahit papaano sa nakapaligid sa atin. Hindi tayo makabuisit ng mga basura ng may basura sa kahit bahay at mambara, di ba? Ito, meron pa. Ayan, dito na po sa lugar po nito. Siyempre may mga ilabang local products. Meron din po mga galing sa Baguio. So halo-halo kaya mas marami pong options dito sa mga selections. Iba nakabalot, iba fresh. Kaya napakaganda po ng presentation po niya. Ang dami pala. Sampulang yan. Dito na po, kung makikita nyo po yung mga dried na tinda po, mga tuyo, daing, napusit. Meron na po sila mga nakapaks. Meron din pong loose pack. So pwede kayong bumili per gram, per guhit. Depende po sa presyo. Dali pa tanong po natin magkano po presyo ngayon ng tuyo. Magkano po isang pakete ng ganito? 50 po. Ha? Isang piraso lang? 5 pesos. So ito po 5 pesos. Napakaganda rin po pala. Napakamura pa rin po pala ng presyo dito. Sa mga magtitindan, ideal po yung price. Tumatanggap din po sila syempre ng pakyawan, maramihang order. Dito naman po may mga bagoong. Bagoong po nakapak na yung tig-20. Yung medyo malaki, 40. Magkano po itong asin po ninyo? 10 lang po. Kalating kilo? Kalate. Kalating kilo po, 10 piso. Napakaganda pa rin po ng presyo. Pag Lunes po talaga, napakaganda ng presyo po dito sa amin. Mami, ito na. Siyempre po mga dayo po yung karamihan po dito kaya hindi po sila pwedeng magtaas. Kailangan po talaga maubos po nila yung paninda po nila. Pero sa mga ganito, siyempre bagong pwede nila i-repack. Yan. At ayan, meron lang po dito yung mga halaman. Galing po ito sa north. So meron siguro dito galing Benguet, Baguio. Meron sir Albay ito. Yan, sabi ni Kuya, meron din daw pong galing Albay. Kamay kagsawa sir. Ito daw po. Ang mga nausap po dito sa mga sa Pilipinas yung mga succulents, mga cactus kasi nga po low maintenance. Ayan, may level up na rin po yung mga halaman po sa pambahay, di ba? Ano po natin magkano presyo? Magkano po dito sa mga succulents po ng isang peras? Sir, 50, sa cactus 50, sa rose 50.
Hindi na po masama na maganda na rin po yung presyo. Dito sir, sa Ano po ba to? wishing plan sir. Wishing plant, magkano po yung dito? 100. Magkano po, paano yung maintenance yan? Ano lang sir? Minsan daw eh. Tiga maintenance. Spray lang sir. Spray. Spray, parang cactus din. Isang ano lang to sir. Indoor lang yan, pang indoor. Pang indoor daw. Yan. Maningin po muna tayo para alam natin ang... Kampat. Ayan, meron din po tayong mga shopping dish, kaldero, kutsara, tinidor. Mga utensils po, silverware, saka melaware. Iba-ibang klase po. Meron din po dito mga panluto. Halos po talaga narito na pag Lunes. Sa kabila naman po, kaya mga entertainment na appliances, radyo. Ito po yung isa sa pinaborito ko na inuwi-uwian, mais. Hindi po tayo na medyo maganda. Yan, 30 po isang balot, 30 pesos. Mura-mura na. Ayan, dito po may mga tinda rin ng mga ibang halaman na gulay, talong, silis. Okay ko po ito, pag umuwi po ko. Lagi pong pinupuntahan ko po dito. Wala na po bang bawas yung talong? Marami pa ko naman. Kinakaw muna. Meron din po sila mga puno ng mangga. At dito naman po sa lugar po na to, mga kakanin pong Bulacan. Yan. Ito po yung nakakamiss, di ba? Per portion. Nakalagay pa rin po sa bilao. At nandito na naman po ako sa fish section. Dito po sa kaklase kong napakabait. Lagi po binibigyan dito ng 50% discount. Yan, bibili po tayo ng hipon. Tingnan po natin kung makakadali po tayo. Ito po yung isa sa pinakamasarap po na gawing fishball, bid-bid. Kasi malambot po yung karne po nito. Magkano po presyo ng puset? Dito 360 360. sa kilo. Kalahati 180 ng puset na Tagalog. Ayan po, pwede pong gawing mga fishball, pwede gawing patty, fish patty o fish cake. Ang kalahati. Kalahating guhit. Ayan, unahin na po natin muna manguha po ng sitaw. Malalaki na po talaga. Marami yan eh. Ang dadalawang hilera eh. Di ba po nagtanib din kayo doon sa kabila? Hindi ganong ibahay. Sige po. Pag-aanip po kayo sitaw, ganyan lang po, papaigutin nyo lang po. Hindi nyo na po kailangan gumamit ng kutsilyo. Napakarami pong mamunga ng sitaw, lalo na po nag-umpisa. Every other day po, may bunga na po yan. Relax po, di ba?
Yan, medyo na marami na po yung sitaw natin. Ayun na po yan. Ano po ba kayo dito? Ano? Kutsilyo po kayo? Ayan, meron na po tayong upo at sitaw. Ayan, meron na po tayong patola, upo at sitaw. Susunod po natin ay okra. Huwag po natin gawing dahilan na mahal ang pagtatanim sa tayo kukuha ng buto. Kung marami po talaga tayong paraan, makuha po natin sa pagtsatsaga. Hindi po dahilan kung ano po estado natin sa buhay. Dahil napakamahal na rin po ng bilihin. Maging practical po tayo. Magbahagi din po tayo kung may sobra po tayong inaani. Dahil iba po talaga po yung may pagkakaisang komunidad ang nagbibigayan. Ayan po kagandahan po talaga sa pagbubukid. Ito na po tayo sa bunga ng tulay. Makikita po natin ngayon panahon ng talaba. Magandang umaga po. At tulig, kano po ito? Tandaan. 200. Ito daw po 100. Maganda na rin po ang presyo. Pero natataba. Maliit pa lang. Matataba. Ngayong ganyan talog mo. Order. Pag nakatalab na po, order na po. Hindi ako nagtatalog pag Sige po. Ayan, dito rin po sa Munting Talipa pa, syempre, hindi mawawala po yung almusalan o karinderya. Balot. Lagay mo na yun sa akin. Baka maubusan na. Marami pa sa panggana. At syempre po, hindi po mawawala dito ang gulayan. Eto yung dalaw! Tama-tama po, si nanay po sa si ate. Prepare na po sila ng mga Tagalog po na tilapia para po pandag. Ito po yung masarap sa mga OFW po. Pag umuwi pa sa Pilipinas, ito po yung pinakamagandang uwi, yung dinadaing kasi hindi naman pinagbabawal ito sa aeroplano sa immigration. Maraming mo order na gamit sa akin. Makikita nyo po yung mga tilapia Tagalog, buhay pa po talaga. Kasi inisip nyo bakit ganun kulit, pero makita po ganyan po talaga, pero nakita nyo buhay na buhay pa po, talagang fresh na fresh. Kahit po itong maliliit. Ganyan yung talaga taga. At syempre, May dahil pa, may Shanghai pa. meron pong ayungin. Ito na po yung mga pinatuyo po. At meron pa po Shanghai. Isda po ito ka po. Shanghai, isda. Isda. Wow. May isda rin kayo, Ready na. bola-bola, isda rin. Bola Oh, meron bola-bola po talaga. Talagang pag nagtitinda po kayo sa mga ganito, isipin nyo po yung mga selections. Yung pwedeng i-offer po nyo sa customer para mas maging mabenta. Nagiging inventive na po talaga mga Pilipino. Napakasarap po talagang pakinggan. Kunin na po natin, isalin po natin sa dahon ng saging.
Napakaganda po ng resulta, di ba? Napakaganda rin po dito sa likod ng bahay. Ayan, luto na po ang ating tuyo. Tara, samahan niyo po kumain. Kain na po tayo. Ayun po, sarap ng tuyo. Tuyo po talaga eh, pinipiritong-pirito ko pa para crispy. Pagdating ko po dito, talagang napaka-sweet po talaga ng nanay ko. Ayan, inalila po agad ako. Pinaglinis ako ng bakuran, di ba? Ayan po yung Hindi, yan po yung mga ginagawa ko dito pag uwi. Mahilig po talaga akong maglinis ng bakuran. May tanim po ditong sili. Katuwa po, di ba? Ayan. Meron naman hihinga ng kapitbahay. Pag uwi po talaga ng probinsya, yung mga gantong eksena, mga gubat na lugar. Pag nasa gubat po talaga kayo, kasama nyo po talaga kalikasan, hindi kayo nag-iisa. Pero ganun, bakit kaya ganun? Pag mga kasama nyo maraming tao, parang pakiramdam nyo minsan nag-iisa kayo. Nagigets nyo po ako. Di ba po, di ba? Minsan out of place kayo, pero mga tao na yung kasama nyo mas nakakaintindi. Pero pag nasa kalikasan talaga kayo, mas nakaka-relax. Iba-iba po talaga dito sa Pilipinas. Napakasarap po. Lalo dito sa amin sa Bulacan. Yung pupunta po kayo sa labas, di ba? Makita nyo po yung daan ganito. Mas gusto ko po talaga yung mga gantong daan na kahit may graba o lupa. Mas gusto ko po kasi yung amoy ng kalikasan. Masarap po. Ayan, ito po yung mangga po na imumukbang po natin. Kasama po natin sa balot. Sinabi ko po kanina, di ba? Pag dadaan po kayo sa makadaanan dito po sa lugar po namin, masarap po talaga tingnan yung mga gantong daanan. Mga graba lang, lupa. Masarap po yung amoy, samba kasi umulan po kagabi kaya napaka-bango po ng amoy. Kaya sa pagising nyo, amoy agad na nangangapit ba. Ito pong buko po na to, mababa lang po ito. Ayan, abot lang po ng kamay ninyo. Ayan po, isasama po natin mamaya sa pagmumukbang po natin. Napakasarap po niya, napakatamis. Po itsura niya. Hindi lang po talaga kagandahan yung mga, hindi po kagandahan talaga yung mga kulungan ng manok. Pero okay po kasi dito po siyempre sa probinsya ang mga tao mas nagiging resourceful. Kaya kung ano pwedeng mga gamitin kasi itapon, di ba, i-recycle. Basta maganda, malinis po yung kapaligiran. Ayan, meron po tama-tama, nag-aalok po ng mga seafoods. Mga alimasag. Ano pa yung tinda nyo? Tilapia, bangus. Tilapia, bangus, alimasag, Ayungin, sapsap. ayungin, sapsap. Pwede po matignan. Opo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo sa amin dito. Mayroon po talaga mga dumadayo na nagtitinda kaya minsan hindi na pumupunta sa palengke. Magkano po yan? Ayungin. O ayan, ano? 130 na lang yan. Ha? 130 na lang po. 50 po isang ano? Isang planggana? Pwede. Ay! Si Kuya. Taga San Nicolas po kayo? Ito sa babangan nyo hinahanguyan. Ubando po. Ito naman po, pandesal naman po yung dumating. Tingnan po natin. Ay, sasabihin ka? Pandesal. Suki nyo po? Oh. Ano po ba binibili ni nanay? Yung ganito. Ay, tinapay pa tayo. Ayan po, 5 piso po ang isa. Malaki naman po.
Oh, laki oh. Oh, yan malaki. Hindi Malaki lang, po yung pagkakaalis. hindi lang malaki, malaman pa talaga pare oh, brother. Ay, malaman po talaga. Sabi po ni Manong, malaki po talaga. Siksik po. Hindi po yung katulad na bibili po sa iba na ano. Pag kinagat ninyo, sigurado kakapagan. Ayan, dahil nga po malayo kami sa palengke, kaya yung mga nagtitinda, nagpupunta na po dito. Di ba? Sosyal. Ayan, dito naman po tayo sa may calamari. Ano po ito? Robin po. Ano po? Robin. Ano po yun? Ano ng manok? Parang balon. Parte po ng manok yan. Meron din po tayong tokwa, fried isaw. Bali po ito dinifried po nila sa Saan po yan? butter, B-A-T-T-E-R. Na mixture. Tapos ito po, chicken skin. Yan. Ayan. Sila po yung kausap ko, sila po yung Harit. Kaya ko pa. Magkano po dito? 20 po. 20 po. Tatlo pong peraso. Tatlo piraso na. Pwede ka. Ayoko niyan, ayoko niyan. Dalawang peraso. Uy, Mark, tara dito. Ikaw mag-almasos. Tapos ito, dalawang peraso. Peso lang po yan. 5 pesos. 5 po. Tapos, kuha po tayong dalawang isaw. Kahit hindi ko po ba na i-plastic. Isang, ay. Tokwa po ito, tokwa. Sos po, wag na po. Meron po silang sahukan na suka. Wala pong double dipping dito, no? Yung double na sa sahok. Huwag po kayo magpapa-double dip, ha? Ayan, sahok po muna natin itong calamares o calamari po. Ito sa maraming sibuyas. Suka. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Ayan po. Huwag nyo na po yung pansinin po yung pagmumukha ko nagmamantika. Dahil nga po tagaroon na po dito sa Pilipinas. Masarap po yung lasa kasi hindi siya masyadong maalat yung suka niya, tama-tama lang. May konting tamis. Yung sibuyas, tama-tama din po, hindi masyadong matawag. Hindi naman po siya masyadong makunat. Tama-tama po yung kunat. Pero hindi po ito pwede sa nalig yung kunat. Baka sumama kasi yung postiso niya. Ito naman po, butse. Ayan. Ito pong butche, first time ko po makakatikim. Pero yung calamares, natikman ko na po yun kahit nung pa. Masarap. Yung ginamit po nilang mixture para po dito, talagang crispy po yung outside. Tsaka yung loob, medyo tender. Saka hindi po masyadong maalat, tama-tama lang. Lalo na sa mga nagiinuman, pwede po ito. Susunod naman po natin itong deep fried na isaw. Ganon din po, coated in mixture. Ayan. Di ba po? Parang ayaw nyo na mabuhay bukas. Pero sa totoo lang po, mas maganda po talaga din-deep fried kasi mas natatanggal po yung bacteria. Pero depende naman sa pag-iihaw. Siyempre kailangan ihaw na ihaw po. Kasi yung mga isaw po,
Paramihan, pinipriko ko. Medyo pinakukulan po mabuti bago iihaw o kaya prito. Masarap. Crispy crispy. At ang last part po, dito naman po tayo sa tokwa or tofu. Siyempre ang tofu nag-originate po sa China. Gawa po ito sa soybeans. Yung soy na gatas, ini-steam. Siyempre depende po kung ano yung pampatigas po na ginagamit na mixture. Pero dito sa Pilipinas, marami na po di ba mga factory na gumagawa po nito. Siyempre pag kumakain po kayo sa street food, huwag na po isipin kung dirty foods o hindi. Nasa inyo naman po yun, huwag na po kayo mag-inarte dito sa Pilipinas. Bawal po ito sa mga arte. Doon na lang po kayo sa sosyalan kung kaya nyo po kumain sa street food. Ayan. Yung tokwa naman po dito, masarap. Kasi di ba pag bumili po kayo ng tokwa, minsan lasa amag, hindi po ito masarap. Yung malalasahan nyo po yun po talaga yung bagong gawa. Ayan, tingnan naman po natin sa ibang lugar. Pasalamatan po natin sila Ate sa Kasiguya dito po sa Nagiganda po rito. Ayan, dito naman po tayo. Siyempre, ang isa po sa pinakapaborito po ng mga Pinoy, ito po tokneneng. Siyempre, ang tokneneng naman po, may iba't ibang version. Pwede nyo gawin balot, pugo, abnoy na itlog, penoy. Pero ito po isa sa pinakapopular na ginagamit talaga. Itlog ng pugo. Iniinit po ba to? Pwede pong init? Magkano po yung isa? Gusto. 3 po. Sarap yan. Yan. Magugustuhan ni Kuya. Ayan, pag sineserve po talaga nila, tinatanggal po nila sa stick. Para po syempre, mahawakan ng customer, baka mamaya mainit yung mantika. Ayan. Huwag na nga doon kami alis dito. Nakakamiss po dito sa Pilipinas, ano? Ito po talaga yung isa sa mga dinadalo po ng mga Pilipino. Siyempre, sa lugar po natin dito sa Pilipinas, may iba't ibang lugar po talaga na dinadalo ng mga Pilipino sa kanya-kanyang lugar. Dito po kasi sa amin sa Bulacan, dito po sa Malolos, talaga meron po talagang lugar na pinagtitindahan po ng mga street vendors. Dati po talaga, itong kali po nito, punong-puno. Siyempre, sa ngayon po, kasi nagkakaroon na ng regulasyon kung saan po talaga dapat magbenta yung mga street vendors para din po sa safety po ng mga mamimili. Uwi ka na? Ayan, tayo lang po nating maluto. Ayan, luto na po yung ating toknene na pugo. Aliwas, siya talagang binaling na ate sa stick. Ayan, bali yung sauce po talaga dito, traditional. Para din po sa fishball. Parang universal po yung sauce dito sa Pilipinas. Ano po? Ayan. Bali, ito po yung pugo, itlog po na pugo o quail eggs. Nakabalot po siya sa butter at saka din deep fried. So depende naman po kasi kung anong food coloring. Sa iba po kulay pula, ito yung yellow orange. Tignan po natin kung crispy outside saka tama-tama po yung sa loob. Dalawa nga po sa Siguro ito po yung isa sa pinakamagandang pagsaserve po talaga nila ng mga street food kasi nire-rate po nila. So doon sa mga tourist na pupunta dito, sabihin nyo, nire-rate po nila para siyempre iwasan din po nila yung iba-ibang iwasan sakit. Kaya safety po sa mga tourist. Ayun o! Bitawo mo muna yung cellphone. Tapos po talaga. Kasi mas masarap din dito kung may suka, may sibuyas. Tama-tama. Pero ito sa ginawa po nila, tama-tama. Hindi po masyadong matamis, hindi masyadong mahalat. Tama-tama lang po. Pwede sa fishbowl.
po talaga yung pinakamagandang eksena po, di ba? Pag nandito kayo sa Pilipinas. Pupunta kayo sa palengke. Ngayon po kasi, Malolos Day. So, marami pong tao ngayon, siyempre, Sunday din. Dalawa po kasing araw yung Malolos Day po dito sa Bulacan. Meron ding Thursday, Sunday. Ngayon po, pinagbawal na rin po dito yung mga street vendors. Meron na rin po talaga silang mga lugar na pwede pagbentahan. Dati po sa gilid na simbahan marami. Ngayon po nagulat ako kasi last 2018 nung umuwi po ako, talagang puno-puno po ito. Ngayon hindi na po masyado. Ayun lang po talaga kailangan po talaga natin kapag nasa Pilipinas po tayo. Magkaroon lang po tayo ng disiplina para hindi lang po sa mamili, para sa tindero po, para mas maganda po yung daloy ng pagninegosyo po natin, di ba? Mag-isa po tayo. Ayan, dito naman po tayo sa mga kakanin. Ang Bulacan po, kilalang kilala po sa mga kakanin. Yan. Kanina po di ba bumili tayo ng chicharon. Kilalang kilala rin po ang Bulacan sa chicharon. Ayan, meron po tayo ditong biko. Naipaka-explain nga po yung mga tinda po ninyo. Ito po yung biko, gawa sa malagkit na bigas. Ito puto. Ito po yung puto, puti cheese, Sumang malagkit. sumamalagkit. Sumang kamuting kahoy. Sumang maruekos. Obe. Ano po yung maruekos? Maruekos yung giniling na malagkit. Ah, giniling na malagkit. Malagkit. Tapos? Lagay ko rice. Pandan. Ah, may gulay ube. Na gulay obe. Tapos meron din po dito ang mga bibingkang biko po ito, yung may malagkit sa ibabaw. Mga iba-ibang klase po. Ayan, kumuha po muna tayo kay ate ng biko. Tikman po natin ito. Hindi na po kailangan ng plastic. Titirahin ko na po ito agad. Ito na po yung biko. Ayan, napakaganda po na itsura. May malagkit po. Ay, ano po yung tawag po doon sa ibabaw? Latik, ayun. Latik po sa ibabaw. Latik ng nyog. Ayan, kainin na po natin. Kahit na po nagmumukhang lechon na yung itsura. Sarap ng sarap po. Tama-tama, wala pang matigas na parte. Kasi kung may matigas na parte po ito, hindi ko po babayaran si ate. Kaya po si ate, oh. Di ba ate, kapag may matigas, bibire, taste na lang. Siyempre, meron din po tayo ditong mga dakila po na mga nanay. Ayan. Mga mais po na puti. Ito kilala po sa amin sa Bulacan itong mais na puti. Karamihan po dito nanggagaling sa Pampanga, San Jose del Monte, o kaya sa Quezon Avenue, Sa Batangas po. Batangas. Yan sila po yung mga dakilang nanay po dito na nagtinda po ng mga mais. Dumadayaw pa po kayo dito. Tagad Bulacan po kayo? Bulacan kami, Kalumpit. Kalumpit. Medyo marami din po pala pinanggagalingan po nila. Ayan po. Sige po, Nay. Magkano po isa? Easy lang. Pakabigyan. Malaki naman. Pakabigyan po ako ng Lahat kami. Pag-iisang daan. dalawa, tigda dalawa lang po. Ayan. Baka naman po pagkain ko niyan sa isang linggo pa po ako madumi. Excuse me po. Ayan, dito naman po tayo sa kainan po. May goto. So, ayun. Ano po yung laman na nilalagay po dyan? Puso po. Ah, puso ng manok. Kalabaw puso. Ah, puso pa pala ng kalabaw. Ayan. Ayan po, nilagyan niyo po ng bawang. Ilan tokot babi, sir? Dalawa po saka isang lumpia. Meron din po silang pansit palabok, pansit luglog, may itlog. Meron din po pansit gisado. Andito na po lahat. Joy pa, sir. Bako Joy. Dito po sa Bulacan, ito po yung mga popular po na mga binibenta po dito po sa mga karinderya. Biko, talagang dessert. Siyempre sa ating mga Pilipino, karaniwang kinakain natin, mga saging, mga kalamay. Pero po sa mga karinderya, siyempre medyo special. Pansit, popular po namin, sa amin dito sa Bulacan, Malabon. Hindi po mawawala po talaga dito sa Bulacan, kahit saan po pumunta, may lugaw o may goto. Yan po talaga hanap-hanap po ng mga Bulacanyo.
Mainit. Kahit naman po hindi dito sa Bulacan, kahit sa ibang probinsya po dito po sa Pilipinas. Ayan. Di ba po ate? Ayan, lagyan po muna natin ng maraming suka ang ating tokot baboy. At haluan po natin ang ating goto. Ayan. Puso daw po ito ng kalabaw. Napakaganda po tingnan kasi luto-luto po yung kanin na may halong malakit. Ayan. Pagkakain po kami dito ng tokot baboy sa Bulacan. Kukuha po kami. Kuha po kami ng ganyan. Saka po namin dinidip. Kasi nasa off po sa lugar. Saka po namin kakainin. Masarap kasi yung baboy po na ginamit nila, binalot po nila sa harina bago nila prito, kaya masarap yung crispiness. Yung tokwa po, fresh na fresh, masarap. Sige po, tuloy po ulit natin mamaya. Dali lang po para po sa atin lahat. Ayan, dito naman po tayo sa Manggang Hilaw. Magkano po isa, boss? 20 pesos po. Kahit po ano dito, pipili lang. Ayan. Kaya po nila binababad sa tubig para ma-maintain po yung pagkalutong ng mangga. Ate, okay lang po. Dora Bells lang. Dito ka lang po kakainin. Pakalagyan po ng bagong. Kaya lang po gumagawa ng bagong nyo. Wag po masyado marami, konti lang. Ayan. Ito na po yung ating mangga at bagoong. Ito, tigaban na po natin kung ganong kalutong kumalutong pa talaga. Sarap po yung bago kasi hindi masyadong maalat. May konting tamis. Pero wala po siyang hanghang para pwede din sa mga bata. Sarap. Konti na, pang ano lang kasi yun eh. Pang kain-kain lang, eh pag sumobra. Picture na kawayan. Ay, hawan, dalawa yung mangga na yun, namatay na isa. Buti itong isa, nabuhay pa. Pinahawang ko. Ayan, maliwanag na po dito sa labas. Punta na po tayo sa aming munting palengke. Palengke po ng Bulacan. At ang pinakamasaya po, di ba, yung maghintay kayo ng tricycle, jeep. Dito po sa amin walang taxi. Jeep at tricycle lang po ang ginagawa. Dahil nga po maliit po na baryo po itong lugar po namin. Ayan, dito na po tayo sa palengke ng Bulacan. Maningin na po tayo ng mabibili po natin. Ito po yung nami-miss ko eh. Bali old style na po itong palengke na ito, nire-renovate lang po. Ang Changi po dito every Monday may mga dayo, pero dati marami po mga nagtitinda sa labas, pero pinagbawal na rin po ng mayor kaya inayos na rin. So meron na rin pong mga tickets po yung mga ibang vendors na mga dayo dito sa lugar po namin.
Napakaganda po ng umaga kasi sariwa po yung mga karne, mga isda. Ito po yung namimiss natin, di ba? Pag-uwi ng Pilipinas. Ito po mga daing. Ito po yung nakakatawa sa lugar po namin. Makikita nyo pong buhay po talaga yung mga isda. Tulad po nitong mga tilapia. Ayan, dito po lagi namimili ang nanay ko. Noong nag-alaga po kami ng baboy dati, sa dati po namin tinitira, sila po yung nag-supply po sa amin ng mga biik. So dito po tayo bibili ng longganisa. Isang dosena daw po ay 120. So ibibigay niya po siguro sa akin ng ano, makalahati yung presyo. Sige po, isang kalahati. Kalahating longganisa. Binidyo mo ba ako, tapos kalahati na? Hindi, isang dosena po. Ito po, longganisang maraming bawang. Ito po yung paborito ko sa may tabat, maraming paminta. Ito po yung luluto natin mamaya. Ayan, bibili naman po tayo dito ng tosino. Nandito po yung mga cold cuts, mga local products po. Saan po dito yung tosino po ninyo? Ito po. Nahiya po si ate. Ipakita mo ate yung alandog mong artista. Ay, ito po, tosino. MG product. Ano po ba mas maganda? Depende rin sa kalasa ng tao. Pero ito kasi mura lang, na 42 lang. Ito, magkano isang pakete? Ito naman 98. 98, pwedeng kalahati. Yan, kalahati. Ito. Isang pakete. Magkano po yun? 98 pesos. So, 98 pesos po ang isang pakete. Marami na rin po mga local brands. Tangkiligin po natin yung sariling atin po para mas matulungan po natin yung mga local producers sa mga local po na manufacturing business. Di ba? Meron po tayong advice na pag ganun, di ba? Salamat po! Ay, hindi pa pala ba? Dito hindi naman po natin isasama sa mukbang kasi nakakita po ako ng isang malaking ulo ng baboy. Sa next mukbang po natin, gawa po tayo ng crispy ulo. Ayan, si ate po yung kinukulit ko dati sa paggawa po ng itak. Sabi ko 200. Sabi niya pampahasa lang daw po yun. O sige po ate, kalahati pong ulo ng baboy. Siya po yun. Basta po makulit natatandaan niya. Ako lang po kasi isang pinakamakulit na mamimili po dito sa Bulacan. Poging mamimili ko. Naku, Poging mamimili. naku, hindi yata ako makakatawad kay ate. Ayan, dito naman po tayo sa gulayan. Dati po, pag umuwi ako, dito po talaga ako bumibili ng mga gulay. Yung nanay niya, alay ko bibili sa kasya. Kaya lang pag siya, hindi po binibigyan ng discount, kahit 2 pisong bawas na kangkong. Magkano isang tali ng kangkong? 12 lang po. 12. Mura na po dito, di ba? Tinan niyo po yung tali. Malaki. Sige, 2. Ayan. Kwenta meron. Mapapansin po ninyo dito sa harap po ng munisipyo, ang mga binebenta lang po dito ay mga dry goods. Bawal po dito yung mga isda, mga karne, para din po madali pong malinis kasi syempre harap po ng municipality, kailangan po talaga organized at malinis po. Para din po dun sa ibang mamili. Talagang sineparate po talaga nila yung dried and wet na ibebenta. Di ba? Dito po nakakatuwa kasi meron dito binebenta na 5 lang kung isang peraso. Di ba nakakatuwa kahit sa ibang lugar wala po tayong makikitang ganito. So dito po sa amin sa Bulacan ba talaga po yung bargaining. Makikita po talaga natin. Nakakatuwa po, di ba? Tandaan po. Ayan, may nakita po tayo dito manggang kalabaw. 100 po 1 kilo, kalahati 50. Bihira lang po yung makakita ng ganito eh. Matamit. Napakaganda po ng umaga kasi makulimlim, medyo maulap. Ito po talaga yung nakakamiss dito po sa Pilipinas, yung market scene. Meron pong pinapakalat niya, syempre ang munisipyo na dapat yung mga tindera, meron silang sariling plastic na tapunan ng basura para hindi po makalat.
Ayan, dito na po tayo sa main market po sa amin. Nakita po ninyo, napakaraming tricycle. Hindi po dito masyado pinapapasok pa yung mga malalaking sasakyan. Napakalinis pa rin po ng lugar po namin. Dito na po tayo sa loob. Tingnan po natin ano po makikita po natin. Sa anong klase ate? Marami tayong natin pinilas kasi. Yan. Siyempre may mga tinda rin pong mga kanin. Kuha ko na sa yung dito ng ma'am, yung 12, dadali ko sa malolo. Pagkano po yung steamer na ganun? 180. Meron pang malaki, sir. Titignan ko pa pagbalik. Itim ako na kahapon, nagbilat ako ng nagbilat siya. Tatanong-tanong lang po ako ng presyo. Pero yung mga presyo naman po, reasonable. Hindi naman po gano'ng kamahal. Ayan, nandito na po ako sa sinet up kong outdoor kitchen na kunwa-kunwari. Sarap pang magluto sa ganito sa labas eh. Ito na po yung pinamili ko. Tosino, longganisa na maraming bawang. Ito po crispy ulo. Pakulan ko po ngayon sa next mukbang pa po ito. At meron tayong kangkong. Mag-adobo po tayo ng kangkong. Yan. Ayan, dito na po tayo. Magdingas po muna tayo ng kahoy bago po natin umpisahan. Umpisahan po natin lutuin ay longganisa. Ito po yung nakakamiss sa Pilipinas, ano, yung pagluluto po sa labas. Ito po yung pinaka-paborito ko po talaga. Namimiss ko po nung maliliit kami. Namumulot po kami ng mga sanga ng sanga ng mangga, yung mga toy nalalaglag po. Tutusan kami ng nanay ko, kaya hinanay ko ng uwan ng siit. Hinihiwa po ng itak, binibilad, saka po hinihilera. Nakakamiss po talaga. Ayan, luto na po ang ating tosino. Lagyan na po natin sa ating tinda. Gusto ko po sa tosino yung medyo nasusunog ng konti, mas masarap. Ito na po ang ating tosino. Ayan, luto na po ang ating adobong kangkong. Ayoko pong masyadong i-overcook. Gusto ko po medyo makunat-kunat. Kasi pag in-overcook po natin masyadong malambot. Malabo. Ayoko pa ng malabo. Nakamiss po yung ganito, di ba, no? Sa labas, nagluluto. Mas tipid po. Yung mga kahoy, mapupulot-pulot nila po sa labas. Mahingi sa kapitbahay. Yan, luto na po ang ating adobong kangkong. Simpleng-simple lang po. Ito pong ginamit kong kanin lamig po ito. Yung maraming tutong, mas masarap po ito. Hinamas ko po sa konting asin at tubig. Yan, maglagay pa po tayo ng konting asin. Konti lang. Serving. Pag yun po tingnan yung gitni ko nakakabuisit. Pasa na natin. Iba po talaga lasa ng karne sa Pinas. Napakasarap. Mas malasa. Dito ka. Kala ko magabak takbo.
ako. 25. Ang susi. Lagpas na yun. Yung pinost yan nung ano sila, pumunta ng gubat ba yan? Makakakain sila ng cash food. Dami kayo Ah, Eugene, oh! Gloves pang mabantot, oh. Hindi, baba! Hop, tantangan laki! Pwede ba, Cholo? Paano dyan? Entry na. Wait, baliktad sa'yo, Papa. Ikaw baliktad ng lagay. Inui. Kami nasa 10 piso. Wala, putol. Di pa na mapalipad, putol na. Abot kayo eh. Yan. Nagpalipad nga kami. Medyo pag ganda ng sinag. Yan, yung sinira niya na lumilipad niya mataas. Ganda ng sinag.